Tayo ay tinawag na maging mga tagapaghatid ng liwanag at pag-asa sa iba. Kaya't huwag tayo matakot na ibahagi ang mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung nagustuhan ninyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video at magkomento sa ibaba kung paano ito nakaapekto sa inyo. Ang inyong MGA sa Lubin at Karanazan ay mahalaga sa ating lahat. Isang komunidad tayo na nagtutulungan sa pagbuo ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga inspirational na mensahe at mga devotional sa susunod na mga linggo. Naway patuloy tayong magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya at sa bawat hakbang na ating gagawin. Naway maging liwanag tayo sa mundong ito. Hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga gawain at napapaligiran ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Tayo ay magkita-kita muli sa susunod na devotional. Maraming salamat at pagpalain kayo. Ngunit sa awit 23, sinasabi na hindi tayo nag-isa. Hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang pangako ng presensya ng Diyos sa ating buhay ay nabibigay lakas at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating tabi ay isang matibay na dahilan upang hindi tayo panghinaan ng loob, kahit na ano pa man ang ating kinahaharap. Ang Diyos bilang pastol ay nag-aalaga, nagbibigay at naggagabay sa atin. Sa mundo na puno ng kaguluhan at hindi tiyak, ang pagbibigay din ng awit 23 sa pagkakaloob ng Diyos ng mga pangangailangan ay napakahalaga. Pinapaspastur mo ako at dinadala mo ako sa tahimik na tubig. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng Kanyang pag-alaga sa ating mga pangangailangan, hindi lamang sa physical kundi pati na rin sa spiritual. Sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan. Ang mga tahimik na tubig ay simbolo ng kalmado at katiwasayan, isang lugar kung saan tayo ay maaaring magpahinga at mag-recharge. Higit pa rito, ang mga katagang ibinabalik mo ang aking kaluluwa ay nagsasad ng muling pag-angat at pagtanggap. Sa mga panahon ng pagkadapa o pagkakawala ng direksyon, ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo ibalik sa tamang landas. Ang proseso ng pagbabalik ay hindi madali, ngunit sa tulong ng ating pastol, natutunan nating muling bumangon at lumakad. Sa bawat pagpapala na natamo natin, sa bawat pagkakataon na tayo ay nasave mula sa panganib, ito ay dapat na maging dahilan upang tayo ay magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sa pagdiriwang ng Nobyembre, naway magsilbing inspirasyon ang awit 71 sa ating mga panalangin para sa pagpapala. Ito ay hindi lamang isang simpleng dalangin kundi isang makapangyarihang pahayag ng ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sa bawat araw, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga pangarap at mga inaasam at hilingin ang Kanyang patnubay at proteksyon. Hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating pamilya, komunidad at sa lahat ng mga taong ating nakakasalamuha. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na saksi ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan sa mundo. Sa awit 23, ipinapahayag ang isang napakamahinahong mensahe ng pagkakaroon ng Diyos bilang ating pastol. Ang talatang ito ay hindi lamang nagsisilbing panalangin kundi peti na rin ng isang paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, nandiyan ang Diyos upang tayo'y gabayan at pagpalain. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, palaging may kasamang pagmamahal at pangangalaga mula sa ating Ama sa Langit. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan tayo'y nahaharap sa mga pagsubok. Maaaring ito ay mga problema sa pamilya, usaping pinansyal o mga isyu sa kalusugan. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas tayong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Nakikita natin na ang mga tao sa ating paligid ay madalas na nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Dito natin natutunan na ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa iba.
Ang awit 71 ay nagsisilbing paalala na tayo ay tinawag na maging ilaw sa dilim, na dapat tayong maging daluyan ng pagpapala sa iba sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa ating pagpanalangin para sa iba, tayo ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos at nagdadala ng kanyang pagmamahal at proteksyon sa mga tao sa ating paligid. Ang mga talata sa awit 71 ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga pagsubok na maaring maranasan ng sinuman. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagiging matibay sa pag-alala sa mga pangako ng Diyos. Sa ating mga panalangin, tayo ay hinihimok na ipahayag ang ating mga pangangailangan at mga takot at sa proseso, tayo ay lumalapit kay Kristo na may buong puso. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas na kailangan natin upang patuloy na lumakad sa daan ng buhay. Mahalaga rin na isama natin ang ating pasasalamat sa ating mga panalangin. Sinasabi sa awit 71 na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating mga pagsubok at sa kanyang paglikha, tayo ay kanyang pinangalagaan. Ang pag-ugnay ng pasasalamat sa ating mga panalangin ay nagiging paraan upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sa pagdarasal at pagninilay sa awit 71, tayo ay inaanyayahang ipahayag ang ating tiwala sa Kanya at humingi ng Kanyang proteksyon sa bawat aspeto ng ating buhay. Isang mahalagang bahagi ng awit 71 ay ang pagbibigay din sa mga pangako ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sinasabing, sapagkat siya'y aking sinasamba, ako'y Kanyang ililigtas. Dito, nakikita natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon, kundi siya rin ay nakikilala bilang isang personal na Diyos na nagmamalasakit sa atin. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nabubukas ng pinto para sa Kanyang mga biyaya at pagpapala. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay umaabot sa Kanya. Nagiging bahagi ng Kanyang plano at nagiging kasangkapan ng Kanyang layunin sa ating buhay. Sa ating mga panalangin, mahalaga ang pagninilay-nilay sa mga salitang ating binibigkas. Ang awit 71 ay nagbibigay ng tiyak na mga pangako na nagudyok sa atin na maging matatag sa pananampalataya. Ang mga salitang hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Sa mga oras ng takot at pangamba, ang mga pangako ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Ang ating mga panalangin ay dapat na puno ng tiwala na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay pangalagaan at bigyan ng kaligtasan. Hindi lamang mula sa mga pisikal na panganib kundi pati na rin sa mga spiritual na hamon. Sa bawat bahagi ng panalangin, nararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Tayo ay hinihimok na ipagdasal ang mga bagay na mahalaga sa ating puso at ito ay nagiging daan upang tayo ay mapuno ng mga pagpapala mula sa Kanya. Sa pagdarasal ng Ama namin, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Ang mga pagpapalang ating natatanggap ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating mga kapwa. Sa ating paghingi ng tulong at pagpapala, tayo ay tinatawag na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Sa ganitong paraan, ang ating panalangin ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa ating sarili, kundi nagiging inspirasyon din sa iba na lumapit sa Diyos. Sa kabuuan, ang Ama namin ay isang makapangyarihang panalangin na nagtuturo sa atin na tamang paglapit sa Diyos. Sa bawat linya nito, tayo ay inalagaan, pinoprotektahan at pinapalakas. Sa buwan ng Nobyembre, naway maging pagkakataon ito upang tayo ay lumapit sa Diyos na may pagtitiwala at pananampalataya, humihingi ng Kanyang mga pagpapala, at patuloy na naglilingkod bilang mga tagapagdala ng Kanyang liwanag sa mundo. Ang awit 71 ay isang makapangyarihang pahayag ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa mga panahon ng kagipitan at panganib, ang mga salin ng versikulo sa awit na ito ay nagiging sandigan ng ating kaluluwa.
Ang mensahe nito ay nagwukit sa ating isipan na ang Diyos ang ating kanlungan at kaligtasan, isang matibay na tor na hindi kailanman matitinag. Ang salitang "bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw" ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagkain, kundi peti na rin sa espiritual na sustento. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagpapala, hindi lamang sa anyo ng mga material na bagay kundi pati na rin sa mga biyayang hindi nakikita ngunit mahalaga sa ating kaluluwa. Ang pagkakaroon ng kapatawaran at pagkakaroon ng mga relasyon na nakaayos ay ilan sa mga bagay na mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Mahalaga rin ang bahagi ng panalangin na humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa ating paglalakbay, hindi may iwasan ang pagkakamali. Ang pagkilala sa ating mga pagkukulang at ang pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na ugnayan sa Kanya. Ang paghingi ng kapatawaran ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya ng ating mga puso mula sa bigat ng pagkakasala. Sa susunod na bahagi ng panalangin, "At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso," ay nagsisilbing paalala na tayo ay nasa isang mundo na puno ng pagsubok. Ang mga tukso at pagsubok ay bahagi ng ating buhay, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong humingi ng proteksyon mula sa mga ito. Ang pagtitiwala na ang Diyos ay kasama natin sa ating pakikibaka ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na patuloy na lumakad sa tamang landas. Ang Ama namin ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang pangako ng Diyos sa atin na Siya ay naririto upang tayo'y tulungan. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan at samahan ninyo ako sa ating makapangyarihang panalangin para sa buwan ng Nobyembre. Tayo'y sama-samang manalangin at humiling ng mga pagpapala na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Maraming salamat sa inyong pagkasangkot at sabik akong makasama kayo sa ating pagpapanalangin. Magsimula na tayo. Ang Ama namin na panalangin na matatagpuan sa Mateo 6. 9:13 ay isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa simpleng pahayag na ito, itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos na may buong puso at pagtitiwala. Ang Ama namin ay hindi lamang isang formal na dasal. Ito ay nagbibigay ng gabay kung paano natin dapat ipahayag ang ating mga pangangailangan sa ating Ama sa langit. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na nagdudulot ng takot at pag-aalala. Sa mga pagkakataong ito, ang panalangin ay nagsisilbing ating sandata. Sa pamamagitan ng Ama namin, tinuturo sa atin na huwag tayong matakot na humingi ng mga bagay na kailangan natin. Minsan, nagiging mahirap para sa atin na ipahayag ang ating mga pangangailangan, lalo na kung ito ay tila mga simpleng bagay lamang. Ngunit sa talatang ito, ipinapakita na ang mga ito ay mahalaga sa Diyos. Ang bawat piraso ng ating buhay, mula sa ating pang-araw-araw na pagkain hanggang sa ating spiritual na pangangailangan, ay dapat nating ipagdasal. Sa bawat panalangin na ating ibinabahagi, tayo ay nagiging mas malapit sa Panginoon. Kaya naman, hinihimo ko kayong makisama sa akin sa ating panalangin sa mga susunod na minuto. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong hikayatin kayong iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipanalangin para sa buwan ng Nobyembre? Ano man ang inyong mga alalahanin, mga pangarap o mga pasasalamat, ibahagi ito sa atin. Ang bawat komento ay mahalaga at nagdadala ng pagmamahal at suporta sa ating komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang maging updated sa ating mga susunod na video. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa ating misyon na ipaghalat ang salita ng Diyos. Sa ating panalangin ngayon, titignan natin ang mga aspeto ng ating buhay na nangangailangan ng liwanag at gabay ng Diyos. Magsimula tayo sa pasasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos para sa mga biyayang natamo natin sa nakaraang buwan.
sa mga pagkakataon na Kanyang ibinigay, at sa mga pagkakataon na tayo'y Kanyang pinatibay sa mga pagsubok. Pagkatapos, humingi tayo ng mga pagpapala hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at maging sa ating komunidad. Tayo'y nananalangin para sa kapayapaan, kalusugan at kasaganaan. Ang mga ito ay hindi lamang para sa ating ikabubuti, kundi para rin sa ikabubuti ng nakararami. Tandaan, sa bawat panalangin, tayo ay nagiging tagapagdala ng pag-asa at liwanag sa iba. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap sa ating lahat dito sa ating espesyal na video. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayong gayon sa ating pagninilay-nilay at panalangin. Sa mga sandaling ito, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusuporta sa ating komunidad. Ang inyong mga komento at mga mensahe ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa ating lahat. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang makapangyarihang sesyon ng panalangin para sa buwan ng Nobyembre. Ang temang ito, ipanalangin mo itong makapangyarihang panalangin ng Nobyembre para sa pagpapala, ay napakahalaga sa ating spiritual na paglalakbay. Sa pagpasok ng bagong buwan, ito ay isang pagkakataon upang tayo'y magnilay at magpasalamat sa mga biyayang natamo natin sa nakaraang buwan at humingi ng karagdagang pagpapala sa mga susunod na araw. Ang Nobyembre ay isang panahon ng pasasalamat, isang pagkakataon na balikan ang mga magagandang alaala at ang mga pagsubok na ating nalampasan. Sa mga panahong ito, hinihimok tayong lahat na magdasal para sa ating mga pangarap, mga layunin at mga adhikain. Sa ating panalangin, sama-sama tayong humihiling sa Diyos ng kaalaman at karunungan upang tayo'y makagawa ng tamang desisyon sa ating buhay. Mahalaga ang panalangin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ang ating tulay sa ating tagapagligtas. Ang ating mga dalangin ay hindi lamang mga salita, kundi mga damdamin at mga pagninilay na nagmumula sa ating puso. Ang Kanyang mga yakap ay puno ng kapatawaran at pag-asa, at dito natin natutunan na ang mga pagkakamali at pagkukulang ay hindi hadlang para sa Kanya na tayo'y mahalin at gabayan. Ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan sa ating buhay, ngunit sa awit 23, sulat ni David, makikita natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Kahit na ako ay maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang pag-asa at katiyakan na dala ng presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban at magpatuloy sa ating mga layunin. Ang kanyang tungkod at pamalo ay hindi lamang simbolo ng disiplina, kundi peti na rin ng proteksyon. Sa bawat hakbang, tayo ay ligtas sa kanyang gabay. Sa mga panahong tayo ay nalulumbay, ang awit 23 ay nag-anyaya sa atin na magtiwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ikaw ay nagtataguyod ng isang mesa sa harap ng aking mga kaaway. Ang pagkakaroon ng mesa sa harap ng mga kaaway ay simbolo ng tagumpay at pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya sa atin kahit sa panahon ng hidwaan at pagsubok. Ang kanyang mga pagpapala ay hindi nagmamaliw at nagbibigay ng kasiguraduhan na hindi tayo nag-isa sa laban na ito. Sa huli, ang awit 23 ay isang paanyaya sa atin na isabuhay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Kanya, natutunan nating tanggapin ang mga hamon ng buhay na may lakas at pag-asa. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng kasiguraduhan na sa bawat hakbang ng ating buhay, tayo ay may gabay at pagpapala mula sa ating pasto. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magpapahayag ng ating mga panalangin, humihiling ng kanyang mga pagpapala sa ating buhay at sa ating kapwa. O makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa mga araw ng Nobyembre, kung saan ang mga dahon ay unti-unting nalalagas at ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy,
Kami ay humihingi ng iyong mga pagpapala at gabay. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, batid namin na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Panginoon, sa bawat hakbang na aming nilalakharan, naway maging liwanag ka sa aming landas. Sa bawat desisyon na aming pinagdadaanan, kami ay humihiling ng iyong karunungan. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pag-ibig at kapayapaan, upang kami ay maging mga daluyan ng iyong biyaya sa aming kapwa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong mga plano para sa amin. Sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, kami ay humihingi ng iyong presensya. Sa mga oras na kami ay nahahabag, naway maramdaman namin ang iyong yakap at pag-aalaga. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga alalahanin at pangarap. Naway ang aming mga pagsusumikap ay maging kaaya-aya sa iyong paningin at magdulot ng mga magagandang bunga sa aming mga buhay. Ang kanyang mga yakap ay puno ng kapatawaran at pag-asa, at dito natin natutunan na mga pagkakamali at pagkukulang ay hindi hadlang para sa kanya na tayo'y mahalin at gabayan. Ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan sa ating buhay, ngunit sa awit 23, sulat ni David, makikita natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Kahit na ako ay maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang pag-asa at katiyakan na dala ng presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban at magpatuloy sa ating mga layunin. Ang kanyang tungkod at pamalo ay hindi lamang simbolo ng disiplina, kundi peti na rin ng proteksyon. Sa bawat hakbang, tayo ay ligtas sa kanyang gabay. Sa mga panahong tayo ay nalulumbay, ang awit 23 ay nag-anyaya sa atin na magtiwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ikaw ay nagtataguyod ng isang mesa sa harap ng aking mga kaaway. Ang pagkakaroon ng mesa sa harap ng mga kaaway ay simbolo ng tagumpay at pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya sa atin kahit sa panahon ng hidwaan at pagsubok. Ang kanyang mga pagpapala ay hindi nagmamaliw at nagbibigay ng kasiguraduhan na hindi tayo nag-isa sa laban na ito. Sa huli, ang awit 23 ay isang paanyaya sa atin na isabuhay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Kanya, natutunan nating tanggapin ang mga hamon ng buhay na may lakas at pag-asa. Sa mga panahon ng krisis, ipaalala mo sa kanila ang kanilang mga responsibilidad at ang kanilang tungkulin sa bawat isa. Sa mga kapatid naming nagdurusa, naway maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Sa mga may sakit, kami ay humihiling ng iyong kagalingan. Sa mga nalulumbay, naway bigyan mo sila ng pag-asa at liwanag. Sa mga nawawala ng trabaho o kabuhayan, ipagkaloob mo ang mga oportunidad at tulong na kanilang kinakailangan. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, huwag mo kaming iwanan. Palakasin mo ang aming pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok at pagsubok, kami ay patuloy na maniniwala sa iyong kabutihan at biyaya. Naway ang aming mga puso ay maging handa sa mga pagpapalang iyong ipagkakaloob. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, huwag mo kaming kalimutan. Sa bawat lungkot at saya, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong handang tumanggap ng iyong mga biyaya. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming matibay na kanlungan. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, magsilbing gabay ang iyong liwanag at pag-ibig upang kami ay hindi maligaw ng landas. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan, kami ay humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat puso at isipan. Sa mga oras ng pangungulila at kalungkutan, Panginoon, iparamdam mo sa amin ang iyong yakap. Naway sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, maramdaman namin na ikaw ay laging naririyan, handang makinig at umalalay.
Ipinapanalangin namin ang mga pusong naguguluhan, naway bigyan mo sila ng liwanag upang makita ang mga posibilidad at pag-asa. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, ipagkaloob mo ang lakas upang muling bumangon at mangarap. Panginoon, sa bawat pamilya na aming nalalaman, kami ay humihiling ng iyong mga pagpapala. Naway patuloy mo silang pagyamanin sa pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Sa mga magulang, bigyan mo sila ng karunungan at pesensya sa kanilang mga tungkulin. Naway maging matatag ang kanilang samahan at magsilbing inspirasyon sa kanilang mga anak. Sa mga bata, naway bigyan mo sila ng masigasig na pagnanais na matuto at lumago sa kanilang mga kakayahan. Hayaan mo silang lumaki na may takot at pagmamahal sa iyo. Sa mga guro, kami ay humihiling ng iyong pagpapala. Naway maging matatag sila sa kanilang misyon na ihandog ang kaalaman at magandang asal sa mga kabataan. Bigyan mo sila ng pesensya sa mga hamon ng kanilang propesyon at ng inspirasyon upang maging modelo ng kabutihan sa kanilang mga estudyante. Sa bawat aralin na kanilang itinuturo, naway may padama nila ang halaga ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Panginoon, sa aming komunidad, kami ay nag-aalay ng panalangin para sa pagkakasunduan at pagtutulungan. Sa mga pagkakataong kami ay nahahati, naway magtagumpay ang iyong pag-ibig na bumubuklod sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga proyekto at inisyatiba na naglalayong makapaghatid ng kabutihan sa aming kapwa. Naway ang bawat isa sa amin ay maging tagapagtaguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay upang ang aming komunidad ay maging isang lugar ng kapayapaan at pagunlad. Sa mga leader ng aming bayan, kami ay humihiling ng iyong mga gabay. Bigyan mo sila ng tapang na gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa nakararami. Naway ang kanilang mga puso ay puno ng malasakit at integridad at ang kanilang mga plano ay maging daan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Sa mga oras ng krisis, ipaalala mo sa kanila ang kanilang tungkulin bilang mga tagapanguna at katuwang ng mga mamamayan. Panginoon, sa mga kapatid naming nagdurusa, kami ay nandiyan upang ipanalangin sila. Sa mga may sakit, kami ay humihiling ng iyong kagalingan. Sa mga nalulumbay, naway bigyan mo sila ng pag-asa at liwanag sa kanilang mga puso. Sa mga nawawalan ng kabuhayan, ipagkaloob mo ang mga oportunidad na kanilang kinakailangan upang muling makabangon. Naway sa lahat ng pagkakataon, maramdaman nila ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay humihiling ng iyong gabay at pagpapala. Naway ang aming mga desisyon ay magdala ng kabutihan, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa lahat ng tao sa paligid namin. Ipinapanalangin namin ang mga pangarap na aming pinapangarap. Naway ito ay maging kasangkapan upang kami ay maging mas mabuting tao at mas mabuting tagapaglingkod sa aming kapwa. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pananampalataya at pag-asa. Naway ang aming pagsusumikap ay maging kaaya-aya sa iyong paningin at ang aming mga puso ay maging handa sa mga pagpapalang iyong ipagkakalob. Sa bawat hakbang ng aming buhay, huwag mo kaming iwanan. Palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyan kami ng lakas upang patuloy na lumakad sa landas ng kabutihan at pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hangang pag-ibig at pagkalinga. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devotional sa araw na ito. Sa ating pagninilay-nilay sa makapangyarihang panalangin noong Nobyembre para sa pagpapala, napagtanto natin ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang makapangyarihang ugnayan sa ating Diyos. Sa bawat salita at damdaming ating ibinuhos, naway nadama ninyo ang presensya ng Diyos na lumalapit at nagmamahal sa atin. Sa ating paglalakbay, hindi may iwasan ang mga pagsubok at hamon. Sa mga pagkakataong tayo ay nadadapa o nahihirapan, tandaan natin na ang panalangin ay nagdadala ng liwanag sa ating madilim na daan.
Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong sa ating makapangyarihan, siya ay nariyan upang tayo ay gabayan. Sa mga panahon ng takot, pangamba at kawalang sigla, ang ating pananampalataya at ang mga panalangin na ating itinataas ay nagsisilbing ating sandata upang tayo ay muling bumangon at lumaban. Nais kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang inyong pagdarasal. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay may mga plano para sa atin, mga planong puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Bawat araw ay bagong pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya, sa mga malilit na bagay man o sa mga malalaki. Sa bawat panalangin, mayroong pagkakataon na tayo ay mas makilala ang ating tagapagligtas. Mahalaga rin na tayo ay magbigay ng pasasalamat sa mga biyayang natamo natin. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Ang bawat umagang tayo ay nagigising, bawat pagkakataon at bawat tao na nakakasalamuhan natin ay mga biyaya mula sa Diyos. Sa ating mga panalangin, huwag kalimutan ang pasasalamat sapagkat ito ay nagbubukas na mas marami pang pinto ng pagpapala. Kaya't sa pagwawakas ng ating devotional, inaanyayahan ko kayong patuloy na manalangin, magpasalamat at makinig sa tinig ng Diyos. Maglaan tayo ng oras sa Kanya, sa ating mga personal na espasyo ng panalangin. Isama natin sa ating mga panalangin ang ating pamilya, mga kaibigan at ang komunidad na ating kinabibilangan.